February 19th. Ang lamig na nakamamatay. Kapag siya'y nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Awit 147, talata 15. Ngayong gabi, magiging 40 degree na mas mainit sa loob ng freezer ng aming kusina kaysa sa labas dito sa Minneapolis. Ang pinakamataas na temperatura bukas ay 5 degree sa ibaba ng 0 Fahrenheit. Tinatanggap namin ito mula sa kamay ng Panginoon. Ipinadadala niya ang kaniyang utos sa lupa. Mabilis na tumatakbo ang kaniyang salita. Ibinibigay niya ang niebe na parang lana. Pinapangalat niya ang hamog na parang abo. Inihahagis niya ang tipak ng yelo na parang mumo. Sino ang makatatagal sa kaniyang lamig? Ipinapadala niya ang kaniyang salita at tinutunaw ang mga ito. Pinahihihip niya ang kaniyang hangin at ang tubig ay umaagos. Awit 147, 15 hanggang 18. Ito ang klase ng lamig na hindi mo pwedeng gawing biro. Nakakamatay ito. Nang dumating ako sa Minnesota mula sa South Carolina, nagbihis ako ng naaayon sa lamig. Ngunit hindi ko inihanda ang mga kagamitan sa kotse na maaaring magligtas ng buhay kung sakaling masira ito. 1 linggo ng gabi, pauwi mula sa simbahan sa ganitong klase ng lamig, namatay ang aking kotse. Ito ay bago pa man dumating ang mga cellphone, kasama ko ang aking asawa at 2 maliliit na anak sa kotse. Walang ibang tao sa kalsadang iyon. Bigla kong naisip, delikado ito. Hindi nagtagal, lalong naging delikado. Walang dumating. Sa malayo, sa likod ng isang bakod may nakitang bahay. Ako ang ama. Ito ang aking tungkulin. Umakyat ako sa bakod at tumakbo papunta sa bahay at kumatok sa pinto. Nasa bahay sila. Ipinaliwanag ko na may asawa at 2 maliit na bata ako sa kotse at humingi ng pahintulot na makapasok. Pinayagan nila kami. Ito ang klase ng lamig na hindi mo pwedeng gawing laro. Isa pa itong paraan kung paano sinasabi ng Diyos, mainit man o malamig, mataas o mababa, matalim o matambok, malakas o mahinahon, maliwanag o madilim. Huwag mo akong gawing laruan. Ako ang Diyos. Ako ang lumikha ng lahat ng ito. Sinasalamin nila ako katulad ng mga malalamig, ngunit banayad na simoy ng tag-init, ng mahinahong ulan, ng malumanay na gabi sa ilalim ng buwan, ng alon sa tabi ng lawa, ng mga liryo sa bukid at ng mga ibon sa himpapawid. May aral para sa atin sa lamig na ito. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng balat upang maramdaman at tainga upang makarinig.